Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Masaya po kaming makasama kayo sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Mga awit kabanata 106, talata 1. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Halina't sama-sama nating purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ng buhay.
po na siya ay karapat-dapat sa ating pagsamba at pagpupuri sapagkat siya po ay tapat at mabuti magpakailanman. Wala pong katulad ang ating Panginoon. Wala pong makahihigit sa kadakilaan ng kanyang pangalan, kapangyarihan at karunungan. Kaya naman, ihanda po natin ang ating mga sarili at sambahin po natin ang Panginoon. Di kayang
Let us proceed to our communion. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 8 hanggang 11, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Tunay nga po na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. The Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. The Lord has done for us. Give thanks. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. Sinasabi po sa mga Kawikaan 11:24 hanggang 25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Mga kapatid, may tanong lamang po ako. May tao bang naghirap dahil sa pagbibigay? Di ba wala naman po? Dahil the more na nagiging generous tayo kay Lord, at sa mga taong nangangailangan ng tulong natin, ay the more din tayong pagpapalain niya. Kung gaano karami o kalaki ang mga bagay na naitulong mo na mula sa iyong puso, i-expect mo kapatid na higit pa riyan ang maaaring ibalik sa iyo ni Lord. Kapatid, sa loob ng isang linggong pinagpala ka ni Lord, sana ay naitabi mo ang 10% na dapat mong ibalik sa Kanya. Maging generous po tayo kay Lord dahil always siyang generous sa atin at kailanman ay hindi siya nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, sabay-sabay po nating ibigay ang ating mga ikapo at alay sa ating Diyos na patuloy tayong pinagpapala. Maaari niyo pong ipadala ang iyong tithes and offerings sa bank account as a GCash number na makikita niyo sa inyong mga screen. Maraming salamat po at God bless you. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Salamat at lagi ko po kayong nakakasama sa isang makabuluhang pagsamba tuwing linggo dito sa ating church online worship celebration at sa ating church on-site. Kasama po natin ang presensya ng ating Panginoon at i-enjoy po natin lagi ang ating pagsasama-sama at ang ating fellowship. Salamat sa Panginoon sa gawaing ibinigay sa atin.
Next time, invite your family, your loved ones, and your friends to join you in our worship. We are bringing the church into your home through our online worship celebration. Invite them to join with you. This day, I would like to read the Bible from the Gospel of St. Luke, chapter 14, beginning from verse 25 to 33. I would like to read it in my Tagalog version. Ang sabi dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao at humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore, siya'y kukutsain lamang ng lahat ng mga makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may isasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon sa mga talatang ating binasa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi mo, committed ka. This is the topic which I would like to share today. Sabi mo, committed ka. Sa panahon natin ngayon, ang nais ng maraming tao ay buhay na walang commitment. Ayaw na sa pangako ng marami sa ngayon. Kaya nga may kwento tungkol sa isang ikakasal na ayaw gumawa ng vows. Sa oras ng counseling, pasekretong kinausap ng lalaki ang mag-o-officiate ng kasal. Ang sabi niya, Pastor, pwede bang sa aming kasal, alisin na ninyo yung bahagi na ikaw lalaki? Nangangako ka ba na hindi ka natitingin sa ibang babae? Nangangako ka ba na sa hirap o ginhawa, mananatili kang tapat sa iyong asawa? Pastor, ayokong mangako. Ito ang 5,000 piso. Ikasal ninyo kami, pero wala akong promises na gagawin. Tahimik na tinanggap ng pastor ang pera. Sa araw ng kasal, nagsimula ang ritual. Sabi ng pastor, ikaw lalaki, nangangako ka ba na hindi ka natitingin sa ibang babae? Nangangako ka ba na ang babaeng ito ang tanging iyong pakamamahalin sa hirap man o ginhawa, sa tuwa man o kalungkutan, sa sakit at karamdaman, hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan? Napalunok ang lalaki at kahit masama ang loob, nagsabi siya ng mapait na, opo. Pagkatapos ng kasal, kinausap ng lalaki ang pastor. Sabi niya, Pastor, bakit hindi kaya tumupad sa usapan? Ibinalik ng pastor yung pera at sabi ng pastor, mas malaki ang halagang ibinigay ng misis mo. Joke lang. Alam mo mga kapatid, marami ang ayaw sa mga pangako, ayaw na sa mga commitments, at sa mga vows. Marami na ngayon ang gusto sa relasyon na walang kasamang pangako. Kapag gusto, nagsasama. Kapag ayaw na, edi maghiwalay. Kahit sa church, ganyan din ngayon ang nais ng marami. Membership without commitment. Mahilig na kasi sa disposable ang mga tao ngayon. Disposable plate, disposable glass, disposable spoon and fork. Kaya merong disposable wife, disposable husband, at disposable church. Kapag gusto sa isang church, a-attend. Kapag ayaw na sa isang church, papalitan.
Marami nga namang churches kahit saan. Kahit nga ang Panginoon ngayon, ginagawa na rin disposable ng mga tao ngayon. Kapag gustong manalangin, nananalangin. Kapag ayaw, edi ayaw. Kapag gustong magsimba, magsisimba. Kapag ayaw, edi ayaw talaga. Inilapit na nga sa iyo ang gawain. Merong church on-site at merong church online. Tinatamad ka pa din. Naglilingkod, depende sa mood. Ang hinahanap ng mga tao ngayon ay kung saan masaya. Kaya ayaw na sa mga pangako at ayaw na rin nila magtalaga ng sarili sa mga habang buhay na relasyon. Nawawala ang mga habang buhay na relasyon pati sa pamilya, sa simbahan, at nakalulungkot pati sa Diyos. Habang buhay na pagtatalaga. Ang relasyon sa Diyos ay may kaakibat na pangako. Ang imbitasyon ng Panginoon ay panghabang buhay na ugnayan. Hindi po tayo maaaring maging Kristiyano kung hindi tayo papasok sa panghabang buhay na relasyon sa Kanya. Ito ay panghabang buhay na paglilingkod bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Habang buhay na pagtatalaga. Ano-ano po ba ang ating mga pagtatalaga sa Diyos? Una, commitment to put God first. Ito yung una. Commitment na uunahin mo lagi ang Diyos. Ayon sa talata ng 26, whoever comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Tinatawagan tayo ng Panginoon na unahin siya. Bago pa man ang sino man at ano pa mang bagay, dapat siya ang nauuna. Maging ang ating pamilya o ang ating sarili, above any relationship and above anything else, unahin po natin ang Diyos. Kung hindi natin ito ipapangako at kung hindi natin ito gagawin, hindi po tayo magiging tunay na alagad ni Kristo. Ayaw ng Panginoon na magkaroon siya ng karibal sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na nahuhuli siya sa ating buhay. Sino mang tao o anumang bagay ang inuuna mo bago ang Diyos ay hindi katanggap-tanggap at hindi nakalulugod sa Kanya. Minsan nga pati trabaho o hanap buhay mo nagiging kaagaw pa ng Diyos sa iyo. Nung wala kang trabaho, pray ka ng pray na magkatrabaho. Bandang huli, ginawa mo pang kaagaw ng Diyos sa iyo ang trabaho mo o ang tindahang ibinigay sa iyo. Nung wala ka pang boyfriend, nung wala ka pang girlfriend, ang tindi ng iyong commitment. Pero bakit ngayon lagi ka nalang absent? Asa na yung commitment na yun ngayon? Bakit madalang ka nalang lagi sa gawain at marami ka ng excuses ngayon? Italaga natin ang ating mga sarili sa Diyos. Mangako tayo na pakamamahalin natin ang Panginoon. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging totoong Kristiyano, mga kapatid. Ang hinihingi ng Panginoon ay ang ating buong pagmamahal. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at siya lagi ang nauuna. Commitment to put God first. Pangalawang commitment ay yung commitment to the cross. Commitment to the cross. Luke 14 verse 27, sabi ng Panginoon, whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple. May mga nagnanais sumunod sa Panginoon, ngunit ayaw nilang magpasan ng cross. Kaya maraming simbahan ang nagiging mahina. Kapag may responsibilidad na sa simbahan, marami ang nagsisialisan. Kapag pagpapala, nag-uunahan. Kapag obligasyon, nagtuturuan. Marami ang gumagamit sa cross ngayon bilang palamuti na lang. Cross na kwenta sa liig, cross na borloloy. Dekorasyon na lamang ito ngayon. Ngunit, magiging totoo lamang tayong Kristiyano, magiging alagad lamang tayo ni Kristo, kung papasanin po natin ang ating mga cross. Ang ating cross ay ang ating ministeryo. Mayroon na ba kayo nito? Ano ang ministeryo ninyo para sa Panginoon? Commitment to serve the purpose and the message of the cross.
Ano po ba ang pangako ninyo sa Diyos? Nakatalaga po ba tayo sa Diyos upang gawin ang isang ministeryo sa iglesia o simbahan? Naalala ko yung commitment na ginawa mo nung tayo yung mag-encounter. Commitment na magsiserve ka kay God habang buhay. Commitment na magpapagamit ka sa Kanya. Ipapagamit mo ang lahat ng iyong abilidad, ang iyong talento, ang iyong husay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na anumang meron ka, anumang kakayahan mo, abilidad mo, oras mo at pera mo, wisdom na binigay ng Diyos sa iyo, gagamitin mo. And you will have a personal ministry to God. Ang pangako mong maglilingkod sa Diyos at handa kang magsakripisyo na gawin ang ninanais ng Diyos. Your promise to love God, to love the church, to serve God by doing something significant in the ministry, na may gagawin kang paglilingkod sa ating Panginoon, tuparin mo, kapatid. Pinapatibay ng ating mga pangako ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ngunit anumang pagsira sa pangakong yun ay susugat sa puso ng Diyos. Pangatlo is a commitment to finish what we have started. In Luke 14:28, for which of you, intending to build a tower, does not first sit down and estimate the cost to see whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who will see it will begin to ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Finish what you have started. Kung ano ang sinimulan mo, tapusin mo, kapatid. Napansin ko sa ating church, marami ang nagpapabautismo pero hindi naman nagpapatuloy sa pananampalataya. Maraming nagpapadisipulo pero hindi nagtutuloy-tuloy sa paglago at pagbabago. Bato-bato sa langit ang tamaan, magsisina, kapatid. Pero huwag tayong magagalit. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sinimulan natin, kailangang tatapusin natin. Minsan o kaya madalas, mahilig tayong nagsisimula ng bagay na hindi natin tinatapos. Kagaya ng unang arangkada ng pasukan sa eskwela, ang sipag-sipag mag-aral, gumagawa ng module, kinalaunan, puro na lang bulakbol. Kung kailan patapos na yung pasukan sa kapatitigil sa pag-aaral, hindi mo tinatapos. Bibili ng bagong notebook para sa devotion at pag-journal, unang 2 linggo nag-journal pa. Pangatlong linggo, wala na, tinatamad na. Merong magwawalis, pero hindi naman tinatapon ang pinagwalisan. Kapag inahig ng mga manok, kalat na naman. Hindi mo kasi tinatapos. Merong maglalaba, magkukusot, magsasabon, maya-maya magfi-Facebook. Iniwan mong hindi pa nababanlawan at naisasampay. After 2 days, naalala mo, naglalaba ka pala. Bumahaw tuloy yung mga damit at mas nahirapan ka lalo. Upang maging tunay na alagad ni Kristo, kailangan po nating italaga ang ating mga sarili sa pagtatapos sa anumang ating sinimulan. Kayong mga nagsimula ng magsimba, sana mangako kayo na panghabang buhay na yan. Na habang buhay kayong magsisimba, habang buhay na kayong sasamba sa Panginoon. Be committed to your church life. Be it on site o be it on church online. Ang importante, committed ka sa pagsamba. Yun ang kailangan ng Panginoon. Yung committed ka. Nagtutuloy-tuloy ka. When you worship God through our church online, siguraduhin mo, tapat mo itong ginagawa. You worship God from the heart. You partake in the communion. You give and you send your tithes and offering to the church. And you listen attentively sa salita ng Panginoon ay binabahagi at isinasa puso mo ang lahat ng ito. Hindi yung parang nanonood lang kayo ng TV o nanonood lang dito sa ating church on site. Gawin mo makabuluhan ng pagsamba at ituloy-tuloy mo. Isigi mo, huwag kang hihinto. Gawin mong panghabang buhay na commitment ang pagsisimba. Kayong mga nagsimula na sa inyong personal devotion, mangako kayo, alang-alang sa paglago ng inyong pananampalataya, magpatuloy at huwag titigil sa iyong devotion. Kayong mga nagsimula sa small group ministries, sa mga nagsisimbahay, sa dumadalo sa cell group, mangako kayo sa Panginoon na magpapatuloy kayo at huwag kayong titigil.
Huwag kayong tutulad sa isang eroplano na mabilis pumaitaas sa himpapawid nang nasa ere na, bigla itong tumigil, bagsak. Patay ang lahat ng mga nakasakay. Sayang. Kayong mga nagpapagamit at nag-share ng ebanghelyo, nagbabahagi ng one-verse evangelism, kayong mga sumusuporta, nagsimula kayong maghandog, natuto kayong magbigay ng handog at ikapo, huwag mong ititigil, huwag mong ihihinto. Ipagpatuloy mong ginagawa mo. Ipagpatuloy mong sinimulan mong commitment kay Lord. Gawin mo ito para sa Kanya at para sa simbahan. Kayong mga nangako na mag-iimbita sa inyong mga kakilala at kaibigan, ituloy-tuloy mo ang iyong pag-iimbita. Huwag mong titigilan hanggat hindi sila naliligtas. Kayong mga magulang na nagpapadedicate ng inyong mga sanggol, huwag naman ninyong ibabalik sa simbahan ang inyong anak kapag ikakasal na. Nangako kayo sa Panginoon, natuturuan ninyo silang magsimba linggo-linggo. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Nangako kayo, natuturuan ninyo silang manalangin, magbasa ng Biblia, at pumunta ng simbahan. Nagsimula na po ba kayo? Pero ipangako ninyo, tatapusin ninyo ang inyong sinimulan. Commitment to finish what you have started. Tuloy-tuloy, kapatid. Pang-apat na commitment, a commitment to fully surrender to God. Pagtatalaga ng buhay, pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. In Luke 14 verse 31 to 33, sabi ng Bible, or what king going out to wage war against another king will not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to oppose the one who comes against him with 20,000. If he cannot, then while the other is still far away, he sends a delegation and asks for the terms of peace. Therefore, none of you can become my disciple if you do not give up all your possessions. Alam ng hari na matatalo siya at siya isang taong nag-iisip. Inaaral niya ang kanyang magiging kalagayan. Kung patuloy ba siyang lalaban sa kaaway, tinatansya niya, siya ba'y magwawagi o hindi? Kung patuloy siyang lalaban sa kaaway at kunti lamang ang kanyang kawal at alam niyang hindi siya magwawagi, kaya susuko na lang at makikipagbati na lang sa kalabang hari. Mga kapatid, magiging alagad lamang tayo ng Panginoong Hesus kung isusuko natin sa Diyos ang ating buhay. Dahil kung patuloy tayong susuway sa Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Naranasan na nating lahat ang magkasala. Naranasan na po natin ang sumuway sa Diyos. Dati, dahil sa ating kasalanan, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. At ano nga ba ang naging pakinabang sa ating pagsuway sa ating Panginoon? Wala. Hindi po ba? Bagkus sobrang kalungkutan, sobrang sama ng loob, sakit at mga himutok sa buhay. Bakit hindi mo na lamang italaga ang iyong sarili at isuko ito sa Diyos? Kagaya ng hari sa kwento, alam niyang hindi siya tatagal sa kalabang hari. Susuko na lang siya. Ang buhay na hindi isinuko sa Panginoon ay isang sayang na buhay. Ang buhay na wala sa kamay ng Diyos ay isang ligaw at wasak na buhay. Tulad ng hari sa kwento, dapat tayo mag-isip. Ano ang mangyayari sa iyo kung magpapatuloy ka sa kasalanan? Ang kasalanan ay maaaring magbigay sa atin ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit hahantong ito sa walang hanggang kaparusahan. Kapatid, kung isusuko mo ang iyong buhay sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan ng buhay at buhay na walang hanggan. Kung gagawin mo ang pangakong ito at sasabihin mo, isinusuko ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Ang aking mga kasalanan, ang aking mga kahinaan, ipaglilingkod ko sa iyo ang aking kalakasan at ako'y nangangako na maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Ikaw ay magiging tunay na alagad ni Kristo. Mangako ka, kapatid, na itatalaga mo ang iyong sarili sa habang buhay na commitment na ito. Una ay yung commitment to put God first.
Mangako ka na uunahin mo ang Diyos bago ang sinuman o ano pa mang bagay. Siya dapat ang laging nauuna. Gawin mo ito habang buhay na pagtatalaga. Put God first. Pangalawa is the commitment to the cross. Mangako ka na papasanin mo ang iyong cross at susunod ka sa Panginoon. Doon sa cross, binigay ng Panginoon ang lahat-lahat. Habang buhay na mangangako ka rin, ipaglilingkod mo rin sa Panginoon ang lahat-lahat ng kung ano meron ka. Ang iyong talento, ang iyong husay, ang iyong kakayahan, ang iyong abilidad, maging ang iyong pera, at lahat ng iyong talento at mga husay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Commitment to the cross. Give your life to Him. Mangako ka, natatapusin mo ang iyong sinimulan para sa Panginoon. Commitment to finish what you have started. Ano ang mga sinimulan mo ng paglilingkod sa Panginoon? Nagsimula ka ng sumamba. Nagsimula ka ng manalangin. Mag-devotion. Magpadisipulo. Dumalo sa mga pagtitipon. Maghandog. Mag-ikapo. Mag-imbita. Lahat ng iyong sinimulan, mangako ka na ito'y itutuloy-tuloy mo, tatapusin mo hanggang doon sa finish line. Finish what you have started. Love God and love the church. Ito'y habang buhay na pangako. Natatapusin mo ang iyong sinimulan para sa Panginoon. At mangako ka na isusuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Ang lahat-lahat sa iyo isusuko mo bilang isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung isusuko mo ang lahat-lahat sa Panginoong Diyos, magsisisi ka ng iyong kasalanan, magbabalik loob sa ating Panginoon, at tuloy-tuloy kang maglilingkod sa Kanya, kapatid, nakakasiguro ka, ikaw ay magwawagi. Pagpalain lahat tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Ayoko pong tapusin ang mensahe ngayong araw na ito na hindi mo tinatanggap si Jesus sa puso mo. Mula sa iyong kalooban, sabihin mo ang panalangin ito. Amang banal sa langit, patawarin niyo po ako dahil ako po'y makasalanan. Nagbabalik loob po ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Magmula ngayon, ako'y anak mo na. Magmula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo. Salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay as I declare the benediction. Ang kapayapaan ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip, malakas na pangangatawan, masayang kalooban, pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. Ang kapayapaan ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Happy Lord's Day to everyone.